Kung gusto mo mag-alaga ng mga koi at palakihin ng katulad nito, dapat panoorin mo itong video na to. Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na to, tara samahan nyo ako dahil may gagawin na naman tayong upgrade sa ating filtration system. Kung gusto mo magkaroon ng ganito kalinaw, ka-crystal clear na tubig, ay dapat tama yung filtration system. Dito kasi nakasalala yung buhay ng ating mga alagang koi. Kung maganda yung filtration, healthy din yung mga alagang isda natin. Ito yung ating DIY na filtration system. Gawa lang siya sa silang refrigerator. Ito yung mechanical. Tapos ito naman yung biological. So ano nga ba yun? Marami na nating beses na explain to sa mga videos natin. Pero ulitin na natin. Itong mechanical, ito po yung sumasala sa mga solid waste, yung mga poop, yung mga lumot na katulad nito na problema natin ngayon. At saka yung mga dinaubos na pagkain ng ating mga alagang koi na wala naman kasi ubos nila agad. So dito napupunta yung mga malalaking dumi. Tapos pagdating dito sa pipe na to na input, papunta naman dito sa biological filter chamber. Ito naman yung housing ng mga beneficial bacteria na nagkukonsume ng mga harmful chemicals katulad ng ammonia. Dito sila nagko-colonize dyan sa mga bato-bato na yan. Kaya natin nilalagyan ng biological na mga filter media, yung hindi nabubulok kagaya nitong stones na lava rock, humus, tapos meron pa tayo nitong foam. Diyan sumisiksik yung mga good bacteria na nagkukonsume ng mga harmful na chemicals. So kaya dapat na complete yung setup natin. Meron tayong biological or harmful chemicals gaya ng ammonia. Tapos meron din tayong mechanical na nagsasala naman ng mga dumi, ng mga solid waste ng ating mga alagang koi. Katulad nitong lumot na problema talaga natin ngayon. Kaya natin i-upgrade. Dadagdagan natin ng ibang setup itong ating filtration. Kung gusto mong malaman kung paano natin ito sinet up, ginawa, binuo, meron tayong complete step-by-step process nito sa ating YT channel para di na kayo maghukay kung dito kayo na kapanood sa ating FB page. Sa ating YT channel, complete video po yun doon. Tapos pwede nyo pong makita kung gusto nyo pong gayahin yung setup natin. So yan po yung mga basic na dapat natin ihanda. Koi pan, filtration system, dapat nakacycle din tubig para wala tayong may problema kung meron na tayong isda. Kasi kung isda yung unahin nyo, kawawa naman sila. Kaya kung may balak kang mag-alaga ng mga koi, pakisubscribe at follow naman itong ating page para ma-update ka sa mga videos na ina-upload natin about dito sa mga natututunan natin everyday sa pag-aalaga ng mga koi. Ngayon, ito yung addition sa ating filtration system, which is ito ay, yung purpose naman talaga nito ay parang ganito lang. Ito, gusto ko kasi na naka-elevate siya para siyang dry na filter para dun lang mapunta yung mga lumot na katulad nito. Ayan, ito kasi naka fully submerged na siya. Kaya gagawa tayo sa ibabaw ng same na katulad nito para yun maging dry filter. Pakita ko na lang sa inyo yung setup. I-set up ko na po muna to. Ito kahapon ko to ginawa. Meron tayo ditong yung gamit natin na PVC, tapos Pioneer epoxy yung pandikit. 4 inches yung ginamit natin para mag-overflow yung tubig. Kaya 4 inches na yung ginamit natin. So ito, labasan ng tubig. Kutsilyo yung ginamit natin dito, pang butas, inikot-ikot na natin. Ito, so asimbolin natin. Ganito yung magiging setup niya. Nilagyan natin ng butas dyan para sa overflow ng tubig. Pagkatapos, nag-assemble tayo ng ganitong pipe at lalagyan natin yan ng sukat na sukat. Tapos ito, at meron pa tayong tape. Yan, ito i-connect natin dito. Ganyan lang yung setup natin na to. Pandagdag natin para may dry filter tayo. Ito kahabi at test natin. Goods naman, okay naman ang flow. So set up na natin. Ayan kahabi, assemble na natin. Ilalagay din tayo dito sa baba itong fiber clear na po. Tapos tatara natin to. Boom. Ito. Saka to. Boom. Tapos na. Pareha PB 12,000. Okay. Whoops. Ayun. Ayun, oh. Malakas pa rin talaga yung pump kasi nag-build up pa rin ng tubig dito. Gusto ko sana wala talagang tubig pero yan. Okay na rin yan. Importante di naabot dito sa fiber fill na foam.
Ayan. Magandahan kasi nitong foam na to, nasala talaga niya yung mga dumi-dumi. Lalo na itong lumot. Wala din kasi tayong gamit ngayon na UV light. Mga ilang buwan na rin. Last year pa ata nasira yung UV light natin. Pero maganda pa rin yung condition nitong ating tubig sa pan. Goods na. Tapos na yung ating system. Dagdag oxygen na rin to. Dissolve oxygen. Kasi dyan, tapos dito pa sa ibaba. At talaga effective naman yung ginawa natin. Ito, pakita ko sa inyo na madami yung lumot na nakuha nitong DIY na ginawa natin. At napaka-clear na ating pan. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan yung pan natin kahabi. Yun o. Yan. Parang walang tubig. Kitang-kita yung mga alaga natin o. Yun, ganda. Ganda ng tubig natin yan. Ayan. So napakalaking bagay din naman itong mga lumot para gawing mas malabig at crystal clear itong tubig natin. Pero yun nga lang, sobrang dami na kinakain kasi nila, tapos yun na pupunta o nahihigop nitong mga pump natin, tapos napupunta dun sa filter kaya nagbabara. Pero maganda naman, okay naman yung mga lumot na may lumot yung ating pan kasi for coloration din nila yan, maganda din sa kulay nila. Pero yun nga, sa ating filtration. Pero yan, kita nyo naman yung ating pan. Yan, ganda. Healthy yung mga alagang koi natin, oh. So, eto, pakita ko sa inyo yung ginawa natin. Yung, napakasimple lang. Open na natin to. Ayan. So, ganito kadami yung lumot, guys. Barado na. Pero okay naman, di naman ito haapaw. So pakita ko sa inyo kung gaano kadaming lumot yan. Open natin. Yun o. Grabe yung lumot. Grabe lumot, guys. Ito pa o. Tapos wash natin to para matanggal yung mga lumot. Ayos naman yung ginawa natin. Tanggalin ko na muna to. Tapos linisin natin. Ito rin, linisin natin. Tapos dito sa ilalim, hindi na gaanong madami yung lumot na pumapasok dun sa chamber natin. Balik na natin. Nagpahit na lang tayo ng bagong fiber fill. Nung hinugasan natin, nalaglag sa kanal. Balik natin po. On na natin yung pump. At yun. Ganun lang. At function na ulit yung ating mechanical filter, dagdag ng ating filtration. So yun lang mga kahabi, sana nakatulong sa inyo itong munting DIY natin para dito sa ating mga alagang koi. At kung nagustuhan mo itong video na to, please like, share, and subscribe para ma-notify ka kung may mga upload tayo na bago. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po sa susunod na video. Happy fish keeping. Peace out.